Naitaboy na ang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na sumalakay sa Pigcawayan, Cotabato kahapon. Pero tumambad sa mga otoridad ang mga winasak na mga bandido. Kabilang ang mga gamit ng isang eskwelahan at isang kapilya. Mula sa Midsayap, nakatutok live si Cesar Apolinario. Cesar. May isang araw matapos ang pagsalakay ng BIFF sa bayan ng Pigcawayan ay nagsabi ng mga otoridad na naitaboy na nga nila ang mga bandido, no? Pero hindi pa rin kampante ang mga residente. Ganito ang sinapit ng Malagakit Elementary School matapos itong salakayin ng BIFF. Ang mga gamit pinagsisira. Sa mga dingding ng gusali, pinagsusulatan ng pangungutya sa mga sundalo. Nagkalat din ang mga sinunog na poster ni Pangulong Duterte. May mensahe pa sila ng pananakot para sa Pangulo. Sa loob ng compound itong eskwelahan ay kapansin-pansin ang mga poster na may imahe ni Pangulong Duterte. Kabilang itong poster na ito na hiniwa, no, sa gitna. At sa loob naman ng mga classroom, kapansin-pansin din na sila yung mga pintuan gaya nito, sinira nila yung frame para makapasok sila dahil nakalak ito eh. At dito naman sa loob, kitang-kita na nakahalat yung mga gamit, sira yung mga bangko, at ito yung nakatawag ng pansin sa akin. Itong bandila ng Pilipinas na pinasa nila at minansyahan. Pinag-initan din ng mga bandido ang isang katolikong kapilya sa lugar. Ang mga krus at imahe ng mga santo, pinagpuputol at pinagbabasag ng mga BIFF. Sa ulat ng Cotabato Police Provincial Office at Philippine Army, may 8 patay at 10 sugatan sa pagsalakay ng BIFF. 6 daw rito ay mga BIFF pero wala pang aktwal na body count. Ang pagkataas kanina ng watawat ng Pilipinas sa Malagakit Elementary School sa munisipalidad ng Pigcawayan, hudyat na raw itong maituturing na safe zone na ang lugar. Lalo't nagkalat na ang mga sundalo para magbantay. May NGO na rin tumutulong sa mga residente. Gayunman, takot pa rin daw ang mga residenteng magbalikan sa kani-kanilang mga bahay. Ayon sa mga otoridad, hindi pa matiyak kung tuluyan ang nakalayo ang mga bandido, lalo't may mangilan-ngilang nananatili pa rin daw malapit sa lugar. Mataas pa ang threat because hindi sila umaalis sa lugar sa tapat lang ng bayan na to ng Pigcawayan, Libungan. Nandiyan lang sila sa kumbaga kabilang ilog at nakikita sila ng mga residente. And you mentioned yung Ramadan, sir. And yung Ramadan, ang sabi nila, pagkatapos na ng Ramadan, babalikan namin tong mga bayan na to. Ayon naman kay North Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa Pigcawayan. Nagpaabot na rin daw ng tulong ang lokal na pamahalaan sa may 117 kabahayan mula sa apektadong barangay. Salamat. Mike, dito sa boundary ng Midsayap at Libungan, kalapit bayan yan ng Pigcawayan, kung saan nangyari ang pag-atake, ay mahigpit ang pinatutupad na seguridad. Dito sa boundary na ito ay pinapipila ang mga motorista, iniinspeksyon ang mga sasakyan, pinabababa ang ibang mga pasahero, partikular yung ibang mga nasa bus, pati mga pasahero, tinitingnan at hinihingan ng ID ang lahat ng pasahero. Talagang hinihigpitan nila itong lugar na ito, papuntang Davao kasi ito, Mike, at ito naman ay papuntang Cotabato. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario. Isa dapat sa pinakaligtas na lugar ngayon sa lungsod ng Marawi ang kanilang provincial capital. Pero tama pa bang tawagin itong safe zone kung ilang beses nang may tinamaan doon ng ligaw na bala? Nakatutok live si June Veneracion. June? Jessica, yun nga ang masamang balita. May mga tinamaan na naman ng ligaw na bala sa Marawi City. Ang isa ay tinamaan sa loob mismo ng compound ng provincial capital ng Lanao del Sur. Ang isa naman ay tinamaan di kalayuan mula sa combat zone. Nakatayo lang ang lalaking ito sa harap ng Kapitolyo ng Lanao del Sur nang bigla na lang siyang napahawak sa kanyang hita. Tinamaan na pala siya ng ligaw na bala. Napatakbo tuloy ang isang matandang babae sa takot na baka matamaan din. Ang biktima na isang utility worker ng Kapitolyo, inalalayang makapasok sa loob ng isang kwarto. Sa kaliwang hita siya tinamaan. Binigyan siya ng first aid at pagkatapos ay dinala na siya sa ospital. Sabi ng mga taga-Kapitolyo, mas marami ang tumamang ligaw na bala kanina kumpara noong Lunes na nasaksihan ng maraming taga-media na nasa loob ng Kapitolyo.
Dito rin natamaan ng ligaw na bala ang isang foreign journalist nung nakaraang linggo. Sabi ng militar, mga ligaw na bala mula sa Maute Group ang tumatama sa Kapitolyo. Paharap daw kasi sa Kapitolyo ang pwesto ng mga Maute na nakikipaglaban sa mga tropa ng pamahalaan, mga 3 kilometro ang layo. May isang pulis din na tinamaan ng ligaw na bala di kalayuan sa combat zone. Nadaplisan siya sa puwet. Kanina, tinamaan din ng bala ang isang sasakyan na nirerentahan ng media. Jessica, dahil nga rito sa mga dumadaming insidente ng mga tinatamaan ng ligaw na bala ay mukhang hindi na pwede sigurong ituring na pinakaligtas na lugar sa Marawi City itong kanilang provincial capital ng Lanao del Sur. Dito sa Kapitolyo, nandun yung mga ilang evacuees. Doon din ginagawa ang araw-araw na media briefing. Jessica. Ligaw na bala ba yun o stray bullet lang, June, o talagang pinuntirya? Alam mo, sa mga nakalipas na insidente ng mga stray bullet cases, Jessica, natanong din natin yan, baka naman talagang meron ng intensyon na patamaan talaga itong Kapitolyo. Pero sinasabi ng militar, talagang nagkataon lang daw na stray bullet talaga yan dahil nasa line of sight daw ng Maute Group yung Kapitolyo. Meaning, ang mga Maute ay nakaharap sa Kapitolyo, ang kaharap naman ng mga Maute ay mga tropa ng pamahalaan. Kaya pag nagkakaputukan, yung bala daw mula sa Maute Group ay napupunta sa direksyon ng Kapitolyo. Jessica. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. June Veneracion. Hindi na raw po Davao Death Squad kung hindi Philippine Death Squad na. Yan daw ang tila binuo ni Pangulong Duterte. Ayon yan kay Senador Antonio Trillanes IV. Ang itinuturo ni Trillanes na nasa likod ng anyay extrajudicial killings ay si Superintendent Marvin Marcos at ilang niyang mga mista sa Philippine National Police Academy o PNPA na malapit daw sa anak ng Pangulo na si Vice Mayor ng Davao Paulo Duterte. Nakatutok si JP Soriano. Base raw sa mga source ni Senador Antonio Trillanes IV mula mismo sa PNP, ang suspendidong si Superintendent Marvin Marcos at ilang kaklasing pulis mula sa PNPA Kaagapay Class 1996 ang nasa likod ng extrajudicial killings sa bansa. Sabi pa ng senador, nabuo ang grupong ito matapos manalo sa eleksyon nung nakaraang taon si Pangulong Duterte. Sa pagkakaalam ko, PNPA Class 96. Yun ang informasyon na nabigay sa akin. Sila yung gumagawa ng mga dirty jobs, na yung leadership ng PNP is forced to look the other way. Walang pinangalanan si Trillanes bukod sa isang Superintendent Edelberto Leonardo na mula sa PNPA Class 1996 nakasama sa kasong isinampa nina Edgar Matobato at Trillanes sa International Criminal Court o ICC sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng anti-drug campaign ng Duterte government. Sa pinamigay ni Trillanes sa dokumento na anya ay galing sa loob ng PNP, isa sa binanggit si Leonardo na siya umanong kumamada ng war on drugs ng Duterte government. Sabi pa ni Trillanes, kasama raw sa mandato ng grupong ito ang reward system. Meron silang graduation kung magkano yung bounty Magkano yung reward. Kung mayor level, malaki-laki, milyones ang reward. Then kung barangay captain, so down the line, yan yung kanilang operation. Sa pagkakaalam ko, ito ay close kay Paulo Duterte. So, yan yung links, So, ito, information ito. Based dun sa sources ng information, hindi lang to isa, sources ng information. Validated. Kaya sa tingin daw ni Trillanes, hindi katakataka na si Pangulong Duterte mismo ang nag-utos na ibaba sa kasong homicide mula murder ang kasong kinaharap ni Superintendent Marcos at ng grupo niya kaugnay sa pagpatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng Baybay City Provincial Jail noong nakaraang Nobyembre. Walang sinabi o pinakitang ebidensya si Trillanes, pero inamin naman daw na noon ni Duterte na siya ang nagsabi kay PNP Chief General Bato de la Rosa na i-reinstate sa pwesto si Marcos. Pero ang sabi ni Duterte noon, pina-reinstate niya si Marcos dahil iniimbestigahan niya ito. Pagka hindi nila pinakawalan yan, meron at merong magtitistigo dyan. At sasabihin, teka muna, si Duterte mismo yung nag-utos sa amin.
Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayag si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Hindi naman nagbigay ng direktang pahayag ang Malacanang sa mga alegasyon ni Trillanes. Maybe it's best to summarize Senator Trillanes with the interview that he did with BBC, when he said that the senators seem to be out of tune and not reflective of the times. Ang PNP, paiimbestigahan daw ang mga sinabi ni Trillanes. Check natin, tingnan natin kung totoo ba yan. Dahil homicide ang ikinaso sa grupo ni Superintendent Marcos, pinalaya na sila. Kahapon, humarap sa kanilang arraignment sina Marcos at not guilty ang inihain nilang plea sa korte. JP Soriano, nakatutok 24 oras.